Ako po ay si Dr. Maria Bernadette Emersena. Ako po ay isang psychiatrist sa St. Luke's Medical Center. Actually, ang Munchausen syndrome is actually a form of factitious disorder. Ito ay parang nagpi-feign sila ng illness. Ibig sabihin nun na subconsciously gumagawa sila ng isang sakit, and this can be a lot of factors contributed to that. I-clarify ko lang, meron tayong tinatawag na Munchausen syndrome at saka meron tayong Munchausen syndrome by proxy. So, magkaiba yun. No? Ang Munchausen syndrome by proxy ay usually nangyayari ito sa isang parent or sa isang nag-aalaga ng isang pasyente. At ang bata ay ginagawa niyang parang subject, no, na magkakaroon ng sakit. Ang kadahilanan nito ay actually hindi pa ganyan kaklaro. Although studies show na pwedeng merong abuso, may neglect, merong episodes ng stress or marital problems that can contribute doon sa pagkakaroon ng Munchausen syndrome by proxy. Ang origin ng Munchausen syndrome by proxy, actually, kung ibabase natin doon sa history, ay isang sakit na hindi alam unang-una kung ano yung pinakaugat. Pero other factors contributed to it, and one of it is meron problema sa pagsasama ng mag-asawa o yung pamilya, no, ng nagki-care. It could be a factor of neglect, may abuse or abuso na nangyari doon sa tao. It can be possible na yung attention ay gustong-gusto niyang maranasan na hindi niya na nakukuha sa family. So, this could be the reasons. It could be both psychological, social, no, triggered, no, by problems around the environment. Alam mo kasi ang Munchausen syndrome by proxy, siguro noong una parang normal lang na nagki-care ka sa isang tao, sobrang engrossed ka. But up to the point na nagkaroon ng isolation, withdrawal sa ibang tao, and sila-sila lang, these are symptoms, no? And also feigning illnesses, no? Madaming mga sakit, inaaral niyo yung sakit, no? To make sure, no, na nandun yung simpatiya ng mga tao sa kanila. At hindi lang yun. Kapag ito ay nagkaroon ng issue, no? Halimbawa, nagkakaroon ng mga tulong sa ibang tao, that can encourage that person na itutuloy, no, na madaming sakit ang isang inaalagaan nila. Ang Munchausen syndrome by proxy, kailangan kunin mo yung ugat, no? Meron bang depression or meron tinatawag na paranoia or preoccupation, no, to the illness, meaning to say kasi sobrang obsessive-compulsive ang traits, no, na nakikita natin, sobrang obsessed, no, doon sa konsepto na kailangan may sakit para hindi mawala sa kanyang feeling. Napakahirap. Kasi ang paggamot nito ay sa pamamagitan ng psychotherapy sessions, sa pagkakaroon, no, ng mga gamot na pwedeng ibigay sa kanya para mabawasan ang anxiety, depression, at minsan yung paranoia nandun din. So, madaming aspeto ng therapy sessions ang kailangan mangyari dito. At minsan ang problema talaga o ang isang hadlang sa pagkakaroon ng treatment is the denial na something is wrong with them. Ang patungo natin sa isang pasyente na may Munchausen syndrome by proxy, it is very difficult, no? In the sense na kailangan mo sabihan siya na may sakit siya, ang taas nga ng denial na walang nangyayari sa kanilang problema. They can be subjected to violence, no? Lalo na kapag
nagkakaroon ng struggle pagdating dun sa treatment. Mahirap, but ang importante dito may mga nagki-care na mga kamag-anak na pwede natin maagapan kapag ang mga simptoma ay nag-uumpisa pa lang.